Magandang hapon po. Hapon na. Tapos na ang tanghali. Ang bilis ng oras. Purihin ng Diyos at tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Ang katotohanan po, nagre-review pa lang po tayo nun. Kasi kung i-apply na agad natin the measure that we are expected to do in studying and handling the Word of God, malamang po malito tayo kaagad. Kasi kumbaga, nilatag po natin yung tinatawag nating framework o yung pundasyon na kung saan bakit mahalaga na ating pag-aralan ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ano ang layunin nito, at paano natin ito ititreat or tatratuhin, hindi lamang para sa kaalaman, kundi para sa pagbabago ng buhay ng tao. At pag na-realize po natin yun, ngayon natin makikita ang pangangailangan na dapat alam natin ito, hawakan. O alam natin ito, how to process it, learn from it, so that we can obey it. So yun po yung ating layunin doon. Kumbaga, maliban na alam mo na isaing, paano isaing ang bigas, gagawin mo kung anong alam mo. Pero kung alam mo na ang bigas ay isang butil na kailangan bago makain yan, isasaing. Hindi katulad ng pinsan ko na pinaggisa ng munggo, paghain, gumugulong pa. Sabi niyo, igisa. Ginisa ko. Yung pala kailangan ilaga. So kaya po kailangan natin mailatag natin yung groundwork while we need to handle God's Word with accuracy, competency, and all its truth that it encompasses. So ngayon po tayo ay pupunta dito sa tinatawag nating role of the Holy Spirit. So narito po, ang sabing ganun, pagkat alam natin na ang salita ng Diyos, ito po, may tanong ako sa inyo. Sino ang sumulat ng aklat ng Roma? Ngayon, kung sabihin ko sa inyo, ang banal na spirito. Sino po talaga? Sino po talaga ang sumulat? Tama, Holy Spirit. Tama rin na si Paul ang sumulat. Pareho sila. So kaya ang tawag natin sa salita ng Diyos, God-breathed or theopneustos or inspired by God, nakikita natin na siya ang causal or siya yung primary cause why the Word of God was written through the Apostle Paul, involving his personality and also kung ano ang kanyang pamamaraan ng kanyang pag-iisip. So, ginamit ng Panginoon, superintended, yun po ang tawag doon. Hindi po sumulat si Pablo na nasa isang trance siya na nanginginig, sumusulat ang kamay. Hindi po ganoon. Hindi ganoon. Kundi ginamit ng Panginoon ang kanyang personalidad, ang kanyang kaalaman, ang kanyang mga karanasan upang isulat ang salita ng Diyos na ayon sa kanyang persona. Sa kanyang persona. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang Apostol Pablo, napakagaling ng tinatawag niyang diskurso. Bakit? Paano naging ganun ang paraan ng pagsulat? Napakakumpleto. Buo, but at the same time, very powerful. Kasi alam natin, ang unang kalalagayan po ng Apostol Pablo, isa siyang pariseo. Ano ang trabaho ng pariseo? Yes, ang pag-aaral, ang pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Kaya po napakabilis ng kanyang on the way to Damascus, nagtawagin siya ng Panginoon, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Panginoon, nagsabi po kayo kung sino kayo. Di ba? Ako si Jesus na yung pinag-uusig. Sino ba iuusig niya? Ang simbahan. So, just the same, commensurably, ang inaano pala niya, ang simbahan ay ang Panginoon ang kanyang inuusig. At sabing ganun, tatlong araw, nung gabi na para siyang isang nabulag at inutusan ng ating Panginoon, si Ananias, upang ipagkain siya at sabi niya ganun, nalaglag na parang mga kaliskis ang nahumarang sa kanyang mata. Bakit siya nabulag? Nakita niya ang kalwalhati ng Panginoon. Sabi, daig pa ang liwanag ng araw sa kalagitnaang sa katanghaliang tapat. Halos nabulag na talaga siya. Nabulag siya. At nang matapos yun, ay nagpahayag siya
Hindi ba kayo nagulat? Bakit alam niya? Ngayon, he realized through the work of the Holy Spirit, itong mga bagay na kanyang natutunan sa lumang tipan ay naging ngayong maliwanag sa kanya. Kaya napakaganda ng kanyang pagsulat, very systematic, and at the same time, hindi po isang isang side ang nakukuha, but even the Old Testament, lumalakad yung tinatawag nating progressive revelation. He was able to expound on that. Diba? So, ginamit ang kanyang personalidad ng Panginoon. Siya na dating taga-usig. Ngayon, taga-pangalan. Kaya po siya gustong-gustong patayin ng mga kasamahan niyang mga Pariseo dahil napakalaking damage ang kanyang magagawa. Pagkat itong dati na gustong humuli, pumatay, magkulong sa mga mananampalataya, nangangaral ngayon concerning the way. So, ganun po ang ginawa. So, tama, si Pablo ang sumulat through the inspiration ng banal na spirito. Kaya hindi po natin sasabihin na ang salita ng Diyos ay isang bagay na literal lamang. No. It has its origin from God Himself. Kaya sabi, it is the very word of God. Theopneustos, God-breathed. At makikita natin, sabing ganun, we are to work hard at study but must always rely on the power of the Holy Spirit. Hindi pa pwede na ang sariling brilliance natin ang ating gagamitin. No! We are to rely on the power of the Holy Spirit who is the one illuminating the Word to us. Wala na pong revelation na tanggap. Natapos na ang canon from Genesis to Revelation. Kaya huwag kayong maniniwala na mayroong ipinahayag sa akin ng Panginoon. Wala na po. Wala na ipapahayag. Ang ginagawa ngayon ng banal na spirito sa atin, illuminates and teach us. Anong illuminates? Provide light and understanding so that we would comprehend anong kanyang gustong sabihin, kanyang salita. Yun ang atin ngayong gagamitin. Kaya sa bawat pag-aaral na ating gagawin, hindi natin i-approach ng ating galing, ng ating tinapos. Tatanungin ko kayo, bakit na ang dami nating mga abogado, mga ekonomista, pero bakit pagdating sa Biblia din nila maunawaan? Hindi ba tayo nagtataka? Pagkat walang kapangyarihan na siyang gumagabay sa kanila, who teaches them all things so that they would understand the work of God by the Holy Spirit through the Word of God. Wala po sila noon. Kaya hindi ka nagtataka, bakit abogado ko? Ang galing naman ito. Ba't di naman ang salita ng Diyos? Sabi ko nga po kanina, unless the Holy Spirit indwells you, you cannot even say, Jesus is Lord. Pagkat ang pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos kung sino siya, ay ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng banal na spirito. So, He is very much active in the role ng pagbibigay ng kaunawaan sa ating pag-aaral. So, sabing ganun, teaches us the truths of God's Word or teaches us the truths of God. Mga katotohanan tungkol sa Diyos. Basahin nga po natin John 14:26. Yung lalaki, para medyo pati kapitbahay maririnig. Ayan. Sige nga po, mga kalalakihan, huwag tayong patalo doon sa mga kababaihan. Kanina sila nagbabasa eh. Ngayon tayo naman. Sige, isigaw nyo. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Sige po, John 14:26. Oo. Pasok. Sige po. John 14:26. Sige po, huwag kayo mahiya. Sige. Amen. The advocate. Alam niyo po ba ang salitang advocate? In Latin, it is advocatus, meaning representative. So, as if siya ang ating abogado. Parang ganun. Yun ang ginagawa. Sabi, guide us into truth. 16:13.
John 16:13. Sige po, John 16:13. Sabi ko, pagdating ng banal na Espiritu, na siyang nakapagpuro ng katotohanan, tulungan niya kayo para naintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang itutulungan niya ay hindi na sabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ay hindi niya sa inyo. At tungkol sa mga bagay na Amen. So, galing. At sa Kanya, ang mga sasabihin niya, ibig sabihin, galing sa Diyos, at siya ang magtuturo sa inyo tungkol sa mga bagay na darating. Enable us to discern error. 1 John 2:20, 26, 27. Ayan, sige po. Baka sabihin nyo kasi pag ako nag-recite, sabihin nyo, dinedaya tayo ni Pastor Doy. Wala yun dun. Ayan, sige. 1 John 2:20, 26, 27. Sige, Michael. So these things I have read about those who are trying as for you the anointing abide thee and you have no need for anyone. But as for all things and things by asking Okay. So, the Holy Spirit enable us to discern error and illuminate our minds with insights to understand and accept the truth. Ito po tingnan nyo. Illuminates, binibigyan ng kaliwanagan ng ating mga isipan with insight na magkaroon ng malalim o pananaw to understand upang maunawaan at ating matanggap ang katotohanan. So makikita natin kung wala ang pagkilos ng banal na spirito, wala tayong pangunawa, wala tayong pagtanggap sa katotohanan. Hindi po ba yan ang lagay natin noon? Kahit na anong basa ninyo, hindi ninyo maunawaan. Ako lang, nung bata, ang paborito kong basahin ay yung mga pakikipaggera ni David. Kasi para ako nanonood ng sine. Pero pagdating na, man ba ito? Hindi ko na maunawaan. Very limited po. But ang banal na spirito, siya ang nagbibigay ng liwanag. Empower us to obey. Ito po ang pinakamabigat. Empower us to obey. Philippians 2:13. Anong sabi? Anong 2:13? Philippians 2:13. Sige po. Michael, ayan. Mabilis maghanap si Michael eh. Pero gusto ko sana basahin mo pati yung 12 eh. work out for salvation and praise God who is working in both ways to work for you. Amen. So, tingnan nyo work out. So, work out your salvation. Hindi sabing work for your salvation. Work out what God has worked in. Parang yung mga nagbabarbell o yung nagbabarbell. Ano nila? Work out kung ano ang mga pinagkaloob sa kanila. Work out what God has worked in. For it is God who works in you, di ba? To desire and even to act it out. So, makikita natin, even our desire to learn the truth concerning God, it is given by the Holy Spirit. At para magkaroon tayo to accomplish the will and to act. To will and to act. For we are empowered by the Holy Spirit. Kaya hindi po atin. Hindi atin. Huwag sasabihin ng kahit sino man na natuklasan ko ang Diyos. Hindi. Ang Diyos mismo ang siyang nagpahayag sa atin. Sabing ganon, it is the Son who revealed the Father to us. He exegeted the Father. Ipinakilala niya. Sabing ganon, even empowered us to obey. Sabing ganon sa Philippians 2:13, even the desire and the will to act it out, for it is God who empowers. Energon. The word is energon.
Energon is energizing. Para tayong nilagyan ng baterya. Yun ang ano natin. So, the Holy Spirit is not a substitute for our Bible study. Ito po ang balanse doon. Kung ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng kaunawaan, nagbibigay ng kakayanan upang makasunod tayo, ay di hayaan na lang natin siya. Siyang magtuturo. Hindi na ako mag-aaral ng Biblia. Mali po. The Bible, the Word of God, and the Holy Spirit is inseparable. Anong sabi? Father, sanctify them in your truth, for thy word is truth. Diba? Pakabanalin mo po nga sila sa iyong salita, pagkat ang iyong salita ay spirito at katotohanan. So, hindi po pwedeng divorce ang God's word sa banal na spirito. Narinig nyo na ba na nagsalita ang banal na spirito? Bawat panahon o oras na ating binabasa ang kanyang salita, ang nagsasalita ang banal na spirito. So, Bible study cannot be done away with. So, we receive illumination as we study the Bible, as we study God's Word. Siya nagbibigay ng pangunawa sa atin. Pero hindi nyo pa sasabihin na, especially mga pastor, naku, Sabado na, 9:00 na ng gabi. Ano kayo tuturo ko bukas? Sige, as the Spirit leads. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Pagkat we were charged that we are to devote our time in the study of the Word and in prayer. So, cannot be. So, ang tawag doon, mga ano tayo, mga slothful or tamad. Hindi tayo pwedeng tamad. Hindi tayo pwedeng tamad. Dapat masipag natin sa salita ng Diyos. At malayo pa. Bakit parang kinakapos ka ng oras? Kasi you did not prepare beforehand. So, araw-araw dapat nating hawak ang ating salita ng Diyos. Kaya po, mas mahirap kung nagtatopical po tayo. Bakit? Kasi mag-iisip tayo, yung topic maganda. Mahubusan ka! Teka, paano yun? Alam ko na. Giving ang aking topic sa linggo. Madali ito. Pinakamadali yun. Giving eh. Anong text ko? Malakay 3:10. Ayan! Ayan ang text ko. Ang inyong mga sisidlan ay butas. Ayan. Oo. Magi kayong tapat. Ayan. Let your yes be yes. Kapag nag-pledge kayo, ibigay ninyo. Ang daling gumawa. At siyang nagbibigay ay tatanggap. Siksik, liglig, umaapaw. Ang galing. So, anong sabi niya? As the Spirit leads. Hindi ganun ang ano natin. Ang pag-aaral natin, ay, sabi ko nga, it has a dual authorship na sinabi ng Panginoon. So, meron tayong pagpapagal, titingnan natin yung personalidad ng sumulat. Sino itong sumulat? Sino ang sinusulatan? Bakit sinusulatan? Kailan sinulatan? Ano ang purpose ng aklat? Pangkaramihan o pangkalahatan? Pag tinanong, ano bang purpose ng Book of Philippians? Sige nga po. Bakit sinulat ang aklat ng Pilipos? Wag namang wild guess ha. Bakit sinulat ang aklat ng Pilipos? Review. Actually, ang Pilipay po hindi niya ni-review. Ganito po. Oo. Ganito ang kwento. Nabalitaan ng mga tiga-Pilipos na nakulong si Apostol Pablo. At sa kanyang pagkakakulong, ito po mga tiga-Pilipos, sila ang supporter ni Pablo. Nabalitaan nila, muli nilang ni-revive ang kanilang pagtulong. Therefore, ang aklat ng Pilipos is basically a thank you letter. It is a thank you letter para sa mga tiga-Pilipos kung papaanong sila ay nagpatuloy sa pakikiisa to be partaker of the gospel together with Paul. So, hindi lamang sila partaker of the gospel, they were also in cooperation with Paul in defending the gospel. Apologia.
Ginamit din nila, pinagtanggol nila ang salita ng Diyos. Ano pa? They were established by the gospel or through the gospel. Nanatili sila doon sa gospel. At dito po si Pablo sumusulat as if nagpapasalamat siya. So yun po ang ano nun, it's a thank you letter na muli nilang binuhay ang pagsuporta sa kanya on the basis of the gospel proclamation. Yan. So doon po ngayon umiikot ang kwento nito. So kaya napaka-importante po nun, so makita natin nun, ito pala yung basis ng pagsulat. So therefore, we would attack the study of the book of Philippians concerning the purpose, the intent of the letter in accordance with Paul's intent of what he wants to tell them. Yun ang atin ngayong titingnan. Kasi po ang sulat, kung mapapansin niyo po, merong unang pagbati, di ba? So laging I, di ba? Or Paulos Apostolos, di ba? Ganon. Paul, the apostles of Christ, or the apostle of Christ, or the apostle of the Father and of Jesus Christ. Tapos, ang susunod, sasabihin niya kung sino ang sinusulatan. To the Philippians, di ba? Tapos, babanat siya ng grace and peace. Yun ang kanyang daig pang signature niya yun eh. Tapos, yung body of the letter ngayon. Tapos, mapupunta siya doon sa kanyang exhortation, sa kanyang final exhortation or final greetings. So, pag tinignan natin, isang larawan din siya ng sulat na nalalaan dun sa literary manner na ginagawa ng panahon na iyon. Unlike sa atin, dear ate, di ba? Tapos sasabihin na natin yung kung ano, binabati ko po kayo, sana abutan kayo ng aking liham na ito na nasa magandang kalagayan. Pagkatapos, gumagalang, Doy. May PS pa, padalhan niyo po ako ng pera. Nandun yun sa PS eh. Kaya yung nanay ko sabi niya, pag binabasa ko sulat mo, anak, pumupunta agad ako sa ulihan eh. Walang hihingin pera. Good, babasahin ko na to. So, mayroon tayong body of the letter na kailangan maunawaan natin. So, ganun din po. Yun ngayon, hindi substitute. Sasabihin natin, bahala ang banal na spirito. No. You are to look at the literary manner, how it was written, ano rin ang genre na sinasabi, and doon natin pag-aaralan. You know what a genre is? Yung klase ng panulat. Yun po yung tawag. Ano ang ano natin? Meron tayong epistolary. Pag sinabing epistolary, ano po ang mga nilalaman? Epistle. Anong laman ng epistle? Tayo doon na mga directives, imperatives, di po ba? Meron tayong mga ganun. Ang narrative, narrative. Nagkikwento. So it is reporting or giving a historical account of what happened to certain people, certain person. Pag naman sinabi nating poetry, what is poetry? Tula. Pero ang tula po o ang awit, hindi po katulad ng tula na natin, ng mga Pilipino. Hindi, ako ay may alaga, asong mataba, buhok ay mahaba. Hindi sila rhyme, but they use reason. So, hindi rhyme ang ginagamit ng Hebrew poetry. Ang Hebrew poetry, ang gamit niya ay katwiran or reason. Kaya kung mapapansin nyo, may sinasabing rhyme and reason ang poetry. So sa kanila, katulad natin, I lift my eyes up to the mountains. Di ba? Where my help come from? Yahweh is my helper. Ito nakikita natin. Kasi question mark. Kaya dapat gagamit kayo nung punctuation mark. Bakit siya nagtatanong? So it is a rhetorical question to remind himself where his help comes from. Saan ang gagaling? Or pagkaano naman, meron tayong tinatawag na synonymous. Kung ano sinasabi doon sa una, katulad din siya ng second line. So yun po yung manner of how to read poetry. Kaya hindi po tayo mag-exegete sa poetry na as if parang narrative. May ibang pamamaraan kung paano natin gagamitin. At kung narrative naman, huwag natin gamitin yung kwento. Halimbawa, ibigay ko sa inyo, sa Acts, anong nangyari? Anong sabi ni Pablo? 3 beses akong na-shipwreck. Di ba? So, ibig mo ba sabihin, kung ikaw ay magiging lingkod ng Diyos, dapat ma-shipwreck ka din?
Yan po ba yun? Hindi. So bakit binanggit yung na-shipwreck? Nagre-report po ito kung ano nangyari sa kanya. So hindi po tayo dapat mag-guide ng mga doctrine based on narrative. At sila nga ay nagbigay. One time meron akong narinig, it was a anniversary. Ang sabi, giving na naman eh. Kaya minsan allergic ako sa mga ano eh. Sabing ganon. Sabi sa Corinto, and they were addicted to giving. Kasi King James ang ginamit niya. Addicted to giving. Kayong mga addict, saan kayo addict? Itong mga tiga Corinto, addicted sa giving. Dapat dun tayo, hindi. Binabanggit dun sa ano, nagbibigay siya ng kwento, account dun sa ano, hindi sinabing maging addict ka. So yun po, doon nagkakamali. So, do not substitute the Holy Spirit na sasabihin mo, bababa sa akin yan at malalaman ko mamaya pag nandun na ako sa pulpito kung anong ipangangaral ko. Mali po yun. Meron po akong kaibigan, ano bang pangalan nun? Nalimutan ko na tuloy yung pangalan niya. Mag-worship kami. Hindi, Brad. Hindi natin kailangan ng practice. Banal na spirito ang mag-aanoint sa atin. Ano ba yun? Bawal ng practice. Darating na lang yan ng banal na spirito. Tinakpan ko yung tenga ko. Ano ba to? Hindi po ganun. It is God's sovereignty, but it has also to be under man's responsibility. So, hindi po darating ang karunungan o ang pagkatuto sa salita ng Diyos na sasabihin natin, bababa ang banal na spirito. Siyang magtuturo sa akin. That is what we call mysticism. Mali po yan. Mali yun. So, we do not divorce the Word from the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that allows us to understand while we study diligently, regularly, accurately. Hindi pa pwedeng alatsamba. Wala pong ganun. Okay, magagalit sa akin na hindi po ako nagsabi. Yun na nagsabi. Required attitudes for effective Bible study. Ito naman po, tayong sinasabihan. Paano ba dapat a good Bible student will maintain proper attitudes toward his study? Ano dapat ang attitude o ang pagkilos o ang demeanor ng isang nag-aaral ng Biblia? Sabi ko, desire to know and understand God's Word. Psalm 119, 100. Dapat meron kang kagustuhan na matuto. Bakit? Hindi mo makikilala ang Diyos apart from the Word. So kung ano yung mga ni-reveal na katotohanan sa kanyang salita, yun ang ating i-desire upang makilala natin siya at upang maunawaan natin siya. To know and understand. Decide at magdesisyon kayo, desisyon tayo, to have an open mind to discover what the text says. Hindi ikaw ang magdidikta at sasabihin mo, ito ang ibig sabihin nito. Pinahayag sa akin ng banal na... Mali po yun. So we are to exegete. Maraming pamamaraan ng exegesis. Pwede kong i-drawing sa inyo, pwede natin gawin. Paano ba ang exegesis? Una, meron tayong tinatawag na textual observation. What is textual observation? Tingnan natin arrangement ng bawat word, ng bawat letra, according to grammar. So, titingnan natin. Pag gumamit ng pronoun, sino ito? So, we need to understand, sino ito? And next, determine to obey what you learn. Desisyonan natin na mithiin natin na tayo ay makasunod sa bawat natututunan natin. Diba? Yun ang ano. You have heard before. It was said that do not murder. But I tell you, whoever calls his brother a fool is liable to be judged under the law. Ano ibig sabihin? Unawain natin ang sinasabi noon. Hindi pala pwedeng sabihin natin na huwag kang papatay, but kapag ka ikaw ay nagalit at tinawag mong hangalang yung kapatid, nagkasala ka, you are liable of the same, what? Murder. So ngayon, ano ang turo sa atin? Huwag kang manunungayaw, huwag kang manunumpa. At yun ang gagawin natin.
Gusto natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Depend on God to teach you what to teach others. Hindi yung gusto mo, ang gusto mong ituro. Tuturo sa inyo. Ganito to eh. Minsan nakakalungkot po, napanood nyo ba sa Facebook yung may isang pastor was teaching concerning again giving. Yan, si Jules, late na naman. May mga trabaho na yan, hindi nabibigay sa church. Napanood niyo po ba yan? Kaya pa natin gawin yun? Ang bihira yun, di ba? Pinapahiya. Bakit? Yun ba ang sinasabing paraan ng pagtuturo? Hindi yun. Use the word. Use the word. Pwede ko namang ituro at sabihin ko, in terms of giving, we are to give cheerfully and willingly. Diba? The Lord looks for cheerful giver. Hindi yung ipapahiya mong ganun. So, sino nag-decide nun? Biblical ba yung kanyang ginawa? Hindi. Kasi gusto niyang masunod yung sarili niya. Hindi pwede yun. So, again, to be a good student of God's Word, you must have a teachable spirit. Tayo ang una na dapat maalam, na maturuan. The attitudes and preconceived ideas which we bring to our table will greatly influence the result. So, hindi po yung gusto natin. So, allow the text to do the teaching. Tayo ngayon ang nag-e-expound, tayo ang nag-e-explain, tayo ang magtuturo sa kanila. Pero hindi yung gusto nating ituro. Kaya po, napakaganda rin na rather doing a topical study, hayaan nyo na magkaroon kayo ng series. Halimbawa, naisip nyong ituro, Aklat ng Roma. Simulan nyo sa unang kabanata hanggang matapos. Hanggang matapos. So that the members of the church, the body, would have a better understanding of the whole book. Hindi tayo namimili. Wala tayong lalagpasan. Di ba? Anong problema ng Roma? Anong problema ng Roma? Bakit sumulat si Pablo? Siya ba ang nagtatag ng simbahan ng Roma? Hindi. Sabi marahil, maraming mga nagsi-attend during the Pentecost, nakarinig sila ng pangangaral ni Pedro, at ang iba sa kanila bumalik sa Roma. Nagkaroon ngayon ng simbahan which was composed of both Jews and Greeks. Kaya lang nagkaroon ng tinatawag na persecution against the Jews. Pinalayas sila. Pagbalik nila ngayon, nung siniro na yung emperor, they were allowed to go back. Pagbalik nila, ang mga leader na sa simbahan, ang mga Gentile. Kaya hindi ba kayo nagtataka pagdating ng 9, 10, 11, meron siyang reconstitute or nire-reinstate niya na hindi ibig sabihin hindi na sila. Di ba? Na sila ay kinalimutan na ng Diyos. So ngayon, sinesettle niya yung issue. So, mas magkakaroon din tayo ng magandang understanding if we know the history, the context, the occasion, the time of writing of such book or letter. Kaya, mas maganda kung ituturo natin, let's do a series. Para hindi tayo ang nagdidikta kung anong gusto natin ituro. At hindi natin lalagpasan yung mga tinatawag na critical or mga hard passages to deal with. Ayoko niyan, medyo mahirap yan, lagpasan natin. Hindi, yun ang trabaho natin. Magkaroon ng pagsisikhay na hanapin ang nais na sabihin ng author dun sa original reader. So yun po. Essential truths about the Bible. What we believe about the Bible is critically important. Ito po paano nyo ba kinikilala o binibigyan ng importansya ang Biblia? Ano po ba ang Biblia? Hindi, sulat lang yan ng tao. Anong gusto niyo? Sinong susulat? Di ba? may mga pilosopo po. Ay, sa Biblia, sulat lang ng tao yan. But nevertheless, kanina, nang sinimula natin, it is the very word of God. It is inspired by God. It has the power unto salvation. It can change lives. Di ba? It has power working in us. Ibang aklat ito. Hindi ba tayo namamangha na from Genesis to Revelation, may harmony ng Bible. Hindi siya nagtuturo ng contradicting or contradiction. Nasasabi mo, hindi. Sa aklat ng Roma, hindi katulad sa aklat ng Pilipos. Hindi ganon. But they are in complete harmony.
At yung mga taong nagsasabi na may contradiction, ang tanong, paano mo naunawaan? Paano mo nasabing may contradiction? Inalam mo ba? Using the rules of hermeneutics to better understand and interpret? Kung hindi, may malaki tayong problema doon. So, the Bible is a divine origin. Nanggaling sa Diyos and is supernatural, progressive revelation of who God is and who man is in relationship to God. 2 Timothy 3:16 and Hebrews 1:1-3. So, gamitin yan. For purposes of time, di na po natin lahat daraanan dahil napakaikli ng ating oras. So, the Bible is a unique collection of 66 books. Ito yung tinatawag na canon. Yun po ang canon natin, yung 66 books. Alam niyo po ba ang bilang? So, turuan ko kayo ha. Follow after me. 5:12. 5:5:12. 4:1. 21:1. Yun ang New Testament. 4 Gospel. 1 Historical. Acts. Di ba? 4:1-21 Epistle, and 1 Revelation, prophetic. Di ba? So, sana naman? 5? Ano ang 5? Yung kay Moses, di ba? 5:12 historical books. 5:5-12 songs or yung poetry. Tapos, major prophet. Tapos, minor prophets. So, yun ang natin. Yun ang canon natin. Doon tayo so 5:5-12, 4:1, 21:1. Madali pong i-memorize. So, hindi kayong malilito. Tinatawanan tuloy ako ni Pastor Bernie. Kung yung gagawin yun, sigurado talo kayo. Talo kayo. So, the Bible is unified. When you say unified, harmony at nagkakasundo ito. Iisa. Ano po ba ang sinasabi from Revelation to Genesis to Revelation? Ano ang pinakang focus? Ano ang highlight? Jesus Christ. He is the focus of the redemptive history revealed in Genesis. Ano po ang gospel sa Genesis? First gospel. Amen! Amen! After the fall of man, ang sabi, the seed of the woman shall crush the serpent, and the serpent shall bruise the heel of the seed. Ang tawag po doon, proto-evangelion. So, naroroon. Sa simula pa lamang, 3rd chapter pa lang, may gospel na tayo. How about sa book of the prophets? Asan ang gospel doon? Naroroon, nangangalat. Ang highlight, Isaiah 53, the suffering servant. Di po ba? So, at pagdating ng New Testament, yung mga gospel, yung synoptic gospel natin, and also the gospel of John. Why these things were written? These things were written so that you would know that Jesus Christ is the Son of the living God in whom you have salvation. Praise the Lord! Siya ang focus ng buong redemptive history. During the Old Testament, they were looking or in anticipation of the coming Christ. And us, and also the New Testament believers, look back to what Christ has done. Diba? The person and work of Christ. So kaya po, in complete harmony ang ating 66 books. Kaya napaka-importante po ito. It is the essential truth about the Bible. It is unified, and the Bible is inspired, therefore, ibig sabihin ng inerrant, without error and authoritative. Meaning, when you say inerrant, without error, and authoritative, meaning it has to be obeyed. Kailangan natin sundin. Hindi pa pwede na isa lamang itong parang liwayway na binasa ninyo. May comics pa ba ngayon? Wala na ata. Wala na, nahalata ang panahon ko. Yung magazine na ang uso ngayon. Pero hindi po siya parang ganun. It is inerrant, authoritative, and sufficient. Yun po ang kahalagahan ng banal na kasulatan. So, essential truths, what we believe about the Bible is critically important. Ang inyong paniniwala tungkol sa Biblia, napaka-importante po nito. Pag sinabi niyong gawa lamang ng tao, malaking problema. Sa tao ka umaasa. Pag sinabi mo naman, isang mystical book, ano yan?
Walang practical na ano? Hindi. If we believe the Bible is the fallible, when we say fallible, nagkakamali. So, ang Bible po is infallible. When we say the Bible is the fallible literary product of men, ibig sabihin, gawa naman na nagkakamali, then we will preach it from that perspective. So, kung ano ang iyong pananaw tungkol sa Biblia, yan ang iyong pangangaral. Kung ang tingin mo sa Biblia ay parang katulad kay Pastor Ed Lapis, ipagpaumanhin ninyo, nasabi niya, ang salita lang daw po ng Diyos doon ay yung mga kulay pula. Mali po. Mali. Di ba sabi niya, yung kulay pula, yan ang salita ng Diyos. Mali. So anong kanyang ano? Hindi daw lahat doon salita ng Diyos. So, tama. Yung red letter lamang. Mali. Mali. Mali yun. So, ang tingin niya, mayroong tama, mayroong hindi tama. So, paano ang kanyang pangangaral? Ganun din. Kaya hindi niyo napansin? Ganun ang kanyang pangangaral? May hindi tama. Pwede ka palang mag-cherry pick sa Bible. Wala. We consider it infallible, authoritative, and at the same time, sufficient. Amen. So it is, if however, we believe the Bible is the trustworthy, divine revelation of God through men, sa pamamagitan ng mga tao, ay nakadating sa atin, sinulat ng mga tao, sabing ganun, then we will preach it from that perspective na ito ay galing sa Diyos. That what we receive is the very word of God. So, ganun natin siya ipangangaral. And if that is the case, then we will have a high view of God's word. Pero kung makikita natin, hindi, fallible word of men, then we downgrade the word of God. So, mababa, low view of the word of God. So, dalawa lang yun eh. It's either itaas mo ang salita ng Diyos o ibagsak mo. So, alin ka dun? So, how we view the word of God will greatly influence our approach to study and preaching. So, kung mataas ang view natin sa salita ng Diyos, mataas din ang view ng ating pangangaral concerning the word of God. It is not what you call negotiable. It is non-negotiable. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, yun ang sasabihin natin. Hindi tayo, baka yung malaking contributor natin, teka, kailangan lumakad ako sa linya, baka mag-overboard ako, magalit, hindi na magbibigay ng yun, ng love gift. Lilipat na ng church, patay ka. Huwag mong i-offend yun, ha? Pwede ba yun? Kung halimbawa, may kakilala po ako, yung kanilang great contributor, may dating asawa, may kinakasama. Pero hindi nila ma-offend. Hindi nila masabi na nagkakasala ka. Bakit? Malaki binibigay. Ano ngayon? Wala tayong pang-upa. Sa tingin nyo, nararapat ba na ganun? So, nako-compromise ngayon ang salita ng Diyos. Hindi pwede yun. Asan ngayon ang pagtitiwala natin? Asan ngayon ang paglalagay natin ng high view of God's Word? Kaya wala na tayong magawa katulad ni Pedro at ni Juan nang salubungin sila dun sa portiko ni Solomon nang namamalimos. Anong sabi nila? Ginto o pilak, wala kami. Ngunit itong sasabihin namin sa'yo, tumulong ka, ka. They were able to do that because they have sufficient, authoritative, infallible view of God's Word. Kaya, hindi na nag-work sa atin minsan. Sa ating kalagitnaan. Right. Because we have downgraded or distorted the Word of God. Ito na, pumapasok na tayo sa ating systematic study. Paano po ba natin pag-aaralan ng salita ng Diyos? It has to be systematically. Ano ibig sabihin pag sinabing systematic? May sistema tayong gagamitin. Gagamitin natin kung paanong ang bilang, nauunang 1, susunod ang 2, susunod ang 3. Meron tayong first, second, third. So may order, may tinatawag tayong chronological order, and meron tayong logical order. Logic will dictate, ito dapat sumunod. So merong pagkakasunod-sunod. So sabing ganun, means an orderly logical procedure. Logical procedure of approach for studying the Bible to determine its meaning and apply its truths. So, determine the meaning,
interpret, apply its truth, application. Systematic study is concerned with both the proper steps to use and the order in which those steps are followed. So ano yung mga order na pamamaraan ng mga steps na dapat nating sundin? So, sabi ko kanina, ang ating exegetical process. Ayan po, meron akong panulat, but next time. Meron akong panulat sa makikita nyo sana sa screen. Ang una nun, imagine nyo na lang to. Ito yung 1, 2, 3, 4. So, parang rectangular. So, gamitin natin yung ating imagination. Ang number 1 po is where we find the passage, yung binabasa natin. The passage na bababasa natin sa Biblia, it's either written in Aramaic, in Hebrew, or Greek. Yun ang original language. Tama po? And it was written, nandito tayo sa 1 ha, and it was written about plus minus 2,000 years ago. And kung ito ay Old Testament, probably more. Di ba? So, ang natin, sa pagbabasa natin, aalamin natin kung ito ang 1, so 2. It speaks about authorial intent. Ano yung authorial intent? Ano ang gustong sabihin? Authorial intent, then, to them, and then. Para sa original recipient. So, ang mga tiga-Roma, sinulatan ni Pablo, sino ang recipient? Ang mga tiga-Roma, either Gentile or Hebrew or Jew. So, sila po yung sinulatan. So, makikita natin, anong timeline? Kailan nangyari? Then, original authorial intent. Para sa kanila, huwag mo munang i-apply para sa atin. So, yung nandito, yung passage, tapos as, now, so ito yung dati, passage then, and then, as, now, 2026, binabasa natin ang ating mga Bible in English, Tagalog, Bisaya, or Ilocano translation. So, kung itong pagbasa natin dito sa original passage, i-apply agad natin sa atin, ang tawag doon, kino-contextualize natin. We are immediately contextualizing the passage. And also, from here, hindi agad natin pwedeng itawid dito. Bakit? Sinulat yun either Aramaic, Hebrew, or Greek. So, meron tayong language barrier. Pangalawa, tatawid tayo ng tinatawag nating history and culture. Tatawirin natin yun. Hindi natin pwedeng i-apply kagad sa atin. Kung sabihin natin, ninanakawan nyo ang Diyos, pwede bang i-apply kagad sa atin yun? Hindi. Teka muna. Sandali. Hold your horses. Sandali. So, aakyat tayo. Aalamin natin muna, number 2, is the authorial intent. Anong authorial intent? And for us to do that, meron tawag tayong process na exegesis. Exe means to pull out from the text. Anong sinasabi sa teksto? So, from here, going to the authorial intent, original authorial intent, mayroong mga exegesis na gagawin tayo. Una, we need to understand textual observation. Ano ang textual observation? Textual observation, bawat word, ilang beses inulit, mga repeated words. Grammar. Di ba? Kailangan nating alamin yun. Pangalawa, history and culture. Alamin natin anong kwento ng Greco-Roman Empire o yung Greco-Roman civilization. Paano sila kumikilos? Paano ang virtue nung panahon na yun? Nung panahon nila, ang kababaang loob, hindi uso yun. That was not a virtue during that time. And during their time, ang virtue is being assertive. Doon ako makikilala. Ina-assert ko ang aking sarili. Walang humility. Yung word na humility, they do not understand that, nor appreciate the word. Payabangan doon. Para pong mga Batanggenyong katulad namin. Ay hindi na baling maubos ang yaman, wag laang ang yabang. Diba? Ganun kami mga Batanggenyo eh. So, ganun ang kultura ng Greco-Roman culture. So, yung culture, anong panahon yan? Sino ang emperor? Sino ang ano? Pangalawa. Pangatlo, meron tayong tinatawag na significant words.
Dun sa binasa natin, anong mga significant words? We have to do lexical analysis. Anong word meaning nito? Lexical means word meaning, dictionary, concordance, yun ang mga ano natin. Then after that, makikita natin anong context. Meron tayong literary context, meron tayong theological context na dapat nauunawaan natin. Tapos, may genre tayo na kailangan alamin natin ano ang klaseng literary manner ng pagsulat. And then, having all these things, textual observation, history and culture, may isang sinabi ko, history and culture, significant word. Tapos, meron tayong genre and context. Isi-synthesize natin ngayon. Pagsasama-samahin ngayon natin. At ngayon, maunawaan natin ang kanilang content. So, hindi pa tayo agad mag-i-interpret. Wait, hold your horses. Kasi pagka in-apply agad natin to us now, nagiging tayong imperatival. As if kasama tayo sa inuutusan ni Pablo. Teka, may Pilipinas na ba nun? May Pilipinas na ba nung panahon ni Pablo? Wala pa. Hindi pa nga tayo na-discover ni Magellan eh. Hindi ba tayo kasali sa kwento? So, ano ngayon gagawin? So, wag maggaganon. O pagka in-apply naman natin kagad, nagdi-historicize tayo. Nine-neglect natin ngayon ang history. So, hindi. It has to be grammatical, historical, literal appreciation. Yun ang ating gagamitin. Then, once we identify ang ating authorial intent, now we move stage 3. Sa stage 3 natin, naroon ngayon ang tinatawag nating gospel connection. Ano ngayon ang kinalaman nito sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng tinatawag na buhay at pagkamatay ni Kristo, His death and resurrection? Ito nito. Or what we call canonical relationship. So doon ngayon, takitin natin sinasabi from Old Testament to New Testament. And then, pag na-identify natin yun, we go down to us now, 2026, by establishing what we call timeless parallel principle. See? Now, we will be able to interpret. So, hirap naman yan. Matrabaho ata yan. Natural. And that is expected of us. Tayong mga believers. Hindi lang kami mga pastor, pati kayo. Tungkulin ng bawat isa yun. Naunawain natin. And when we are able to do proper interpretation, we can do yung tinatawag nating exhortation. Maibahagi natin sa kanila. So that is what a systematic study is all about. Pero magkakaroon po tayo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko lang po ma-demonstrate ng gano'n, kaya nag-action na lang ako ng gano'n. So, sa susunod po, systematic study it is only a means, a process we use to achieve a goal. Ano ang goal natin? To be able to interpret, to obey, and teach God's Word. The systematic study approach being taught in this course assumes the following. So, yun ang ating pag-aaralan. So, kaninang alas 9 at hanggang ngayon, yun ang introduction. Yun ang introduction. Sabi, Pastor, ilang oras yun? 5 oras mong ginawa ang introduction. Wala po akong ibang paraan na alam gawin yun na mauunawaan nating lahat. Now, you understand why it is very important for us to have a systematic study adopted. Tama po? Do you agree? Praise the Lord. Yan. Moving on. Systematic study approach being taught in the course assumes the following. Itong kurso natin na ito, dinesign ni Pastor Vince. Yan. Siya po ang sisipin niyo. Hindi ako. Ang nagano nito, na mahagi tayong maalam sa salita ng Diyos. Our study is always ready, apply, and share. Bakit ba tayo nag-aaral ng Biblia? Para sa ating sarili lamang? Hindi. It is to apply para masunod natin and share. Ipo-proclaim natin. Isi-share natin sa iba. So, ganito yon. Pag nagbasa kayo ng isang passage, makikita natin, may tanong tayo sa ating sarili. What? Anong subject matter?
Ano ang pinag-uusapan ng passage na yon? Why? Bakit pinag-usapan o tinatalakay ng sumulat? So, what is the subject matter? Why is the contextual matter? So, anong context? Bakit kailangan natin ng context? Ang context po, ang trabaho ng context ay ilagyan ng boundary para hindi tayo kung saan-saan pumupunta. Anong pinag-uusapan? Hindi laging umuwi sa gibing. Nandun mo sa kabilang ibayo. May harang. Sinasabi sa atin, Brad, hindi ka pupunta doon. Hindi yun ang pinag-uusapan. Kung ano ang pinag-uusapan, ang context, inilalagay sa proper context, ibig sabihin, ito ang pag-uusapan natin. Dito tayo magbabangayan kung paano yung impeachment. Dapat may context. Kung hindi, tingnan nyo kung ano ang pinag-uusapan nila. Dapat, ang prosecution, dapat, ano kayo? Hindi dapat, one-sided. Huwag na natin pag-usapan yun. Mababaliw tayo pare-pareho. So, pag-aaralan natin so that we would be able to share. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos upang maibahagi natin. Yun ang trabaho ng bawat isa. Ibahagi, magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Diba? To give testimony, for we are witnesses. Tayo ay mga saksi. Alam niyo ba ang salitang saksi o ang witness sa original Greek? Anong salita nun? Martures. Martures. Na kung saan kinuha ang salitang martir. Anong ginagawa ng martir, ate? Anong ginagawa ng martir? Namamatay para sa pananampalataya. Nagtitiis. Hindi yung binubugbog ng asawa. Kundi ang martir ay handang magtiis to the point kung tayo faith. Yun ang mga martures. Yun ang mga witnesses. Kaya kung ituturo natin, isa to be a witness for God. Hindi ka lamang tatayo at magbibigay ka ng testimony mo. Hindi. Willing ka ba para mamatay sa testimonya mo? Yun ang dapat. Yun ang dapat. Testimonya ng buhay mo ay willing mong ibigay ang sarili mo para sa iyong pananampalataya. Our study is always, first, centered in the text itself. Kung ano yung naririyan, yan ang ating focus. Anong sinasabi niyan? What does the scripture say? Anong sinasabi ng scripture? Sample po. Puntahan niyo yung Romans 2:12. Ayan. Para may sample tayo. Baka sabihin nyo, si Pastor Doy, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Wala namang kabuluhan. Romans 2:12. Ito po. Sige, look at your Bible. For all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. Ano ibig sabihin? For all, sapagkat ang lahat na nagkasala ng walang batas ay maglalaho na hindi rin ayon sa batas o wala ang batas. At sino man na nagkasala sa ilalim ng batas ay huhusgahan ng batas, by the law. So, may nagsabi po sa akin one time, ito raw ang kanilang proof text na hindi na kailangan ng batas. Hindi na kailangan ang kautusan. Pagkat sabi naman, kahit magkasala ka, laban sa kautusan, ikaw ay parurusahan ayon sa kautusan. Kung ikaw naman ay magkasala, wala sa kautusan o wala kang kautusan, ikaw rin ay parurusahan ang wala sa kautusan. Ano ba ito? Doon po nagkakamali. Sinasabi nila that this is a proof text na hindi na natin kailangan ng kautusan. Kasi walang kautusan o walang kautusan, pag nagkasala ka, parurusahan ka. Mali po. Hindi yun ang sinasabi. Kasi ang antecedent po nito, pag tinignan nyo, verse 11, sige nga po, lakasan nyo ang basa. Yun! Yun ang gustong sabihin. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Whether Hudyo ka na may batas,
Or ikaw ay hintil na walang batas. Pag nagkasala tayo, parurusahan tayo for God has no partiality. So mali po ang kanilang sinabi na yun ang proof text na hindi na natin kailangan ng batas. Ang gusto pong ipakilala nun, ang Panginoon is not a respecter of person. Whether you are a Jew, whether you are a Greek, pag nagkasala tayo, mapaparusahan tayo. So yun po yun. So mali ang kanilang pangunawa. Why? Because they have only compounded themselves or general nila yung kanilang sarili sa text itself. And they never read the antecedent. Ano ang pinag-uusapan dito? Systematic study of the Bible. Hindi tayo basta salita ng salita. Na ito ang sinasabi dito. Ito na isa pa po. Philippians 1:6. Kung sino ang nandun, mauna na pong magbasa. Nagtitiyak ko ipagpapatuloy ng Diyos na buhay kaya sa inyo hanggang sa araw na pagkagaling. Amen. So, sabing ganon, ginawa ngang awit din yan eh. He who began a good work in you will complete it until the day of Christ. So, paano natin i-interpret ito? Alam niyo, ginamit na sa iba't ibang napakaraming application. Sabi, sinimulan ng Panginoon na gawain sa buhay mo. Yung business mo na yan. Diyos ang nagbigay. Yun ba yung sinasabi ng context? Ang karir mo, Brad, Diyos ang nagbigay sa inyo yan. Tatapusin niya ng Diyos. Ayon sa kanyang kalooban. Ano pa? Ano pang mga maiisip natin? Alam nyo, kahit nga sa boxing, ginagawa eh. Diba? Ang parte ng Philippians, 4:13. I can do anything. Diba? Everything. Diba? Pati sa boxing, ginamit. Pati sa basketball, pag nakapag 3 points. Oh. Ano nga ba talagang gustong sabihin dito sa Philippians 1:6? Kasi hindi po binasa. Ang lagi lang natin binabasa, He who began a good work in you will complete it until the day of Christ. Eh, ano yung ikukompleto na yun? Basahin niyo yung simula. For I am confident of this. Di po ba? So, ano yung this na sinasabi? Gospel, tama si pastor. Kasi basahin niyo yung nauna doon. So, yung kanilang participation in the gospel, as being able to proclaim and share the gospel, God will see to it that He will complete it until the day na magpapatuloy tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. So, yun ang immediate context mo. Natin gagamitin sa kung saan-saan. Magkakamali tayo. Paano ngayon kung sinabi mo, alam mo Brad, ang nagsimula ng business mo na yan, ang Panginoon, at sisigurado ninyang makukumpleto yan hanggang sa siya dumating, ay nalugi ka. Nalugi ka. Akala ko ba Panginoon ang nagpasimula nito? Sinisi mo pa ang Panginoon. Di ba? Hindi, kapatid, baka may kasalanan ka naman. Doon ba napunta ka yun? Baka hindi ka nagpa-tithes. Sinasarili mo ang kita. Ay, hindi ata ganun. So, tama po yung sinabi ni Pastor sa atin. Being partaker of the gospel. Yan po. Yun ang gustong banggitin. And for further study, pwede tayong bumalik. In Acts 16, makikita natin kung paano nang dumating si Pablo sa Filipos. Diba, papunta siya ng Asia Minor. Hinadlangan sila ng banal na spirito. At sa kanyang pamitain, may isang Macedonia na tulungan mo kami. And they end up, following the Holy Spirit, they ended up in Philippi. Na kung saan naghahanap sila ng synagogue. So sabi, pumunta sa riverbanks. Hindi sa Marikina. Hindi sa Marikina riverbanks. Nagpunta sila sa riverbanks. Bakit? May historical allusion po yun. May historical allusion. Bakit sa mga riverbanks? Pagkat naroroon ang pagkikita ng mga marami, merchant business is being done in the riverside. Kasi ginagagamit yun na transport kung saan nanggaling ang mga produkto, doon sila nagkikita-kita. And at the same time, meron pong, sasabihin natin, theological allusion
Because when the Jews were in captivity, nasaan sila? By the rivers of Babylon. Di ba? By the rivers of Babylon, they were weeping. Oh, by the rivers of... Pero mali. Ba't ginawa nilang napakasaya ng kanta? Ang katotohanan nun, ayaw nilang umawit. Dahil Jerusalem, Zion, is destroyed. Brought to the ground. At naroon sila, they were weeping. So kung saan, usap sila, but nevertheless, huwag niyo pong isipin na I'm just buying time. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung tinatawag na connection from the Old Testament papunta dito. So meron po tayong tinatawag na chain of truth that being observed in the past, being observed in the present, during the time of the writing, at ngayon, sa panahon natin, iisa pa rin. So naroon, nakita nila sila Lydia, nagkakaroon ng prayer meeting ang mga kababaihan. So si Lydia na dealer or merchant of purple clothing, di ba? At pag sinabing purple clothing, damit iyon ng mga mararamya, ng mayayaman. Kasi noon, ang kulay lang ng damit, plain. Plain lang. But if you have dye o yung tinta o jobos, mahal yun. So kaya sabi, ang first church met at the house of Lydia. So inopen niya ang kanyang bahay para sa mga mananampalataya. They were partaker of the gospel. Tama yung sinabi ni Pastor. For being partaker of the gospel. I am confident of this, that you, being partaker of the gospel, God will complete it hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay magpapatuloy because ang pangangaral ng Ebanghelyo, layunin at bithiin ng Diyos. So, hindi tayo. So, see, ang layo ngayon ng ating mga interpretation dun sa ating mga popular interpretation na narinig. Tama? So, our study is independent and inductive. Independent meaning we allow the text to speak for itself. At pag sinabi nating inductive, ano ibig sabihin ng inductive? Induced. Nagtatanong tayo nung ating 5 W's and 1 H. Sabi nung iba, 5 wives and 1 husband. Mali po yun. 5 W's and 1 H. Yun na lang ang gamitin natin. Ayun. May what, why, where, when, di ba? Who, and then how. So yun ang mga inductive questions that we use. And we seek the truth of Scripture. Gusto natin makita anong sinasabi nito. Not impose on Scripture what we believe or to be true or read into the Scripture. Reading into the Scripture is what we call eisegesis. So eisegesis is simply taking a text out of context. Kasi yun ang gusto mong sabihin. Gusto niyo mong ipakita. Hindi yun ang sinasabi ng salita. And looking at Philippians 1:6, we are confident of this. What is this na sinasabi niya? The proclamation or being partaker of the gospel. Yun po. So, madali naman natin Let's observe yung tinatawag nating antecedent. Laging ganun po ang meron siyang antecedent. Yung nauna, babasahin natin. Okay? Kinakabahan ako. Let's go na. So, what systematic study is not? Ano daw po ang systematic study na hindi systematic study yun? A single course but a lifelong process. So, a systematic study is a lifelong process. Mahaba po ito. Buong buhay natin, gagamitin natin para hanapin ang katotohanan ng Diyos. Wala pong makapagsasabi sa atin na natutunan na natin ang lahat ng bagay. So, ito is a life pursuit, a lifelong process of study. So, tayo mga pastor, all the more that we are to study the Word. Dahil marami tayong kailangang i-disciple, marami tayong dapat turuan, marami tayong dapat i-guide. So that they would also become guides to others. Sila rin, makakapag-disciple. A substitute for hard work, but a tool to aid in discovering the truths of the Scripture. Yun. Kaya tayo nag-aaral so that we would discover the truths of the Scripture. So wala tayong monopoly. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. At sabi nga po ng
Yes, it's good to memorize the verses, but we also have to memorize the context. Di po ba? Kung kayo ay magme-memorize, better yet, i-memorize nyo pati yung context. So like yung ating pinag-usapan kanina, kung may dalawa o tatlo, ako'y nasa kalagitnaan nila. Papaano ngayon? Kung nag-iisa ka lang, wala bang Diyos? Naroroon ng Diyos kahit ka saan pumunta. Sabi ni David, pumunta sa kahit aso, wala. Pumunta ka alaliman, naroroon ka. Hindi ako pwede magtago sa iyo, Yahweh. Diba? Batid mo ang lahat ng aking lakad. So meaning, hindi tama yung kung may dalawa o tatlo, prayer meeting o church yan. Kahit tayo kakaunti, we are strong, for the Lord is with us. Hindi ganun. So ano ang tamang konteksto nito? Makikita natin, it teaches about church discipline. So yun ay tinuturo sa atin concerning church discipline. So next time around, pag naano natin, is that something to do with church discipline? Yun ngayon ang magiging bottom line natin. Yun ngayon ang ating panala, yung konteksto. Ngayon, even pastors can commit mistakes. I have committed mistakes a lot. Marami akong nakommit na mistake. Mali ang pinangaral ko nung araw. Bakit? Kasi sinunod ko kung ano yung popular teaching. Pero hindi pala dapat ganun. So, ano kailangan natin gawin? Tayo'y nagkamali. We are to ask for forgiveness. We need to repent. Repent! And tell them, patama. Ngunit ngayon, itatama ko ang katuroang ito. At wala pong masama na aminin natin ang nagkamali. Kasi, wrong interpretation means wrong application. In wrong application, mislead people. Diba? Mislead natin sila. And they will come, sasabihin nila, akala ko ba, Pastor Doy, ito yung pinangaral mo sa akin. Ba't ngayon? Ganun. Kasi mali yung ating exegesis. We did not exercise yung exegesis natin. So, it is to aid in discovering what the text is saying. Our systematic study procedure is a process which we seek to draw principles of truth from the words of Scripture. Meron tayong summary of 3 basic steps. Sasabihin ko po, basic lang ito ha. Hindi po dito lahat nagtatapos. Kasi like I said earlier, meron tayong textual observation, meron tayong history and culture, meron tayong significant words, meron tayong genre, meron tayong context na dapat daanan natin yung mga. So ito, it's just a basic step. Observe the text. Examine, search, inspect carefully. What does it say? Anong sabi? 17:11. Sige mga anak, Acts 17:11. Kung nandyan na kayo, sige po, pakisigaw. Anong sabi ng 7? Ako, pakilakas po. Now these were not born of a mind. Yeah, amen. Yes, so the Bereans again. Interpret the text. Use established rules. Yun po yung established rules na binanggit ko. Textual observation, history and culture, significant words, genre, context. So makikita natin doon. So natin ibabase ang ating interpretation of the text. What does it mean? Ano ang sinasabi ng text? Anong sinasabi ng text? And then, apply the text. Minsan po ganito. To shorten that, merong question, what? Why? So what? Ang question na so what, ano ngayon? Ano ngayon? So, ang ibig sabihin, ano ngayon ang gagawin mo na nalaman mo ang katotohanan? Di ba? Ano ngayon ang gagawin mo? Sabi, kung ikaw ay nagmimithi to observe true religion, ito ang gawin mo. Care for the widow and for the orphan. Ano ngayon ang sinasabi doon? So what? Ano ngayon? Kung ang nalaman mo ngayon na ang dalisay na relihiyon ay ang pagkalinga sa mga byuda at sa mga ulila, ano ngayon gagawin mo? Ay, di gawin mo yun! So what? Gagawin mo yun. Magbibigay ka ngayon ng care sa mga balo at sa mga ulila. Or nevertheless, pwede natin sabihin, parallel o tinatawag nating timeless
parallel application or interpretation to the less, or sabihin na natin to the vulnerable part of the society. Sila ang ating nakalingain. Ang mga nagkukulang sa kanila na walang tumitingin. Sila ang ating lalapitan. Sila ang ating tutulungan. Yun ang buhay. At sabing ganon, relihiyon, hindi po kaligtasan ang binabanggit ha. Relihiyon o relihio is pakikipag-ugnayan sa Diyos. So yun ang ating fellowship. Ugnayan. So our fellowship with God is helping the poor. Ano ngayon ang magiging aking text reference doon? Di ba sabi, magbigay ka man lamang ng isang basong tubig sa kanyang lingkod? You have done that to whom? Kanino natin ginawa? Sa ating Panginoon. Tinulungan mo ang mga maliliit na to. Kanino natin ginawa? Sa Diyos. So it is what we call our active lifestyle, fellowship, interaction with our Lord. Kasi hindi man natin nakikita ang Diyos. Sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero di mo mamahal ang kapwa mo na nakikita mo. Anong sabi? Sinungaling! So see, meron tayong pagtingin, pagkalinga, at kapag ginagawa natin ito, ito ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen? So makikita natin connection. I have quoted several passages in the New Testament. So doon natin nakikita ngayon ang connection ng bawat isa. So, apply the text, what shall I do? Then care for the vulnerable people or the part of society. Silang mga nasa laylayan ng lipunan, kung tawagin sa ating bagong panahon. Ang mga nasa laylayan ng ating lipunan. So, review. Mukhang natapos natin. Makaka-uwi si Pastor Levi. Sabi niya, bilisan ko daw. Binilisan ko. So what happens when you do not diligently study the word before you preach and teach? Ano mangyayari kapag hindi natin pinag-aaralan? Ano mangyayari? Maliligaw. Maliligaw natin sila. At hindi natin maliligaw ang Panginoon. Bakit? Kasi iniligaw natin sila. Anong sabi sa mga nagliligaw? Itapo ang gilingan sa leeg, itapo mo sa dagat. Tapos ka, di ba? How would you describe the role of the Holy Spirit in Bible study? Ano ang ganapin ng banal na spirito? Ano po? Sa kanya nanggagaling yung illumination. Sa kanya nanggagaling ang pangunawa. At even ang ating kalakasan na makasunod upang ma-obey natin ang salita ng Diyos. Hindi natin ito nagagawa ng sa sarili natin. How does your attitude toward and view of the Scripture affect your study? So, paano po ba ang attitude nyo toward the Word of God? Do you put high regard to the Word of God? O, pwede naman ako mangaral kahit wala ang Word of God. Pwede ba yun? Hindi. Dapat ang iling natin, ganun. Hindi pwede. Hindi tayo sigurado eh. With conviction dapat. Hindi. Why is it important that God's revelation be complete in the Bible? Bakit dapat complete ang revelation in the Bible? Ano ang tendency kung sasabihin natin hindi complete? Kung kulang, magdadagdag ang kahit na sino. Total, kulang to, dagdagan natin. At hindi natin pwedeng mapagtiwalaan. Kasi kulang. Di ba? Kulang. Pag kulang, hindi kumpleto. Paano ang pagtitiwalaan ng isang bagay na di kumpleto? Sabi sa'yo, Pastor, tatawid tayo sa tulay na nagdurugtong sa Marikina at sa Cainta. Meron ba nun? May tulay ba nun? Wala, walang tulay. Or Marcos Highway, galing Quezon City, papuntang Marikina. May tulay na nagdurugtong. Pero, under construction, hindi pa kompleto. Dadaan ka? Bibilisan lang natin, kaya natin, malalagpasan natin yung gap sa tulay. Pwede ba yun? Hindi. So, hindi natin mapagkakatiwalaan. Kulang. So, hindi pwedeng kulang. Kaya ang canon ay sarado na
66 mo from Genesis to Revelation kasi pwede nating pagkatiwalaan. We are assured that the complete Word of God is infallible, sufficient, and authoritative. Tama? Amen. Ito ay ating itutuloy sa next meeting natin. Kasi medyo mabigat-bigat po ito. May tinatawag tayong core components of exegesis. Kaya lang, lalagpasan ko ng konti para bigyan kayo ng kaunting, ang tawag nito? Teaser. Yan, teaser or overview. Bakit mahalaga ang hermeneutics? Kasi po yan ang pundasyon. Pundasyon na kinatatayuan ng tinatawag nating interpretation, authorial intent, then we would be able to exegesis, and also application and exposition. Anong ibig sabihin ng exposition? Expose, to exposit, pagpapahayag. So kung bagsak ang ating hermeneutics, ano ang pagpapahayag natin? Wala. Defective. Para tayong nagtayo ng building sa sirang pundasyon. Ilaw ang simento. Ginaya. Dapat 1, 2, 3. Ang 1, 2, 3, nanloko pala. Niloko ng kontraktor. Hindi ba? Kung mali ang pinagtatayo ang pundasyon, tatayo ba ang mga building? Tingnan niyo yung nangyari sa Pampanga. Di ba? Yung pala ay nireject na ang building permit noon dahil mali ang pundasyon. Di po ba? Locos pagkatapos, 9 floor na. Tinuloy pa nila. So, ganun din po tayo. Hindi pwedeng magtuloy ang pangangaral natin kung defective ang hermeneutics natin. Yun ang tungtungan ang ating hermeneutics. Sabi natin, hermeneutics is the art and science of interpreting scripture. So, kung mali yung art and science natin, anything na pupunta, tatama ka ba ng interpretation mo? Hindi. Tatama ba yung authorial intent mo o yung meaning, ano yung gustong sabihin? Hindi. Kasi umiikot po yun eh. Interpretation and authorial intent. We take the authorial intent of the author itself. Yun ang ano natin. And then, we can exegete. Pwede ngayon natin to get what the text mean or what the text says. And then, we would know how to apply. And at the same time, we can exposit it. Maipapahayag natin ngayon. Ayan. Praise the Lord. So sabi ko sa inyo, introduction yung pero wala po tayong magagawa. We really need to go that deep upang maunawaan natin. Otherwise, magiging hilaw ang ating pangunawa. Ngayon, I believe so, we have covered the essentials where hermeneutics is built on. Ayan po, ito natin, the Word of God. So, any question po? Any question? Any question? Opo. Yung kanina po yung Holy Spirit is a substitute in the Bible. It's not a substitute, yes. Pwede po another example. Okay. Medyo mas Apo. Lilinaw lang po. Apo. Mayroon pong nangangaral na tinatawag na ASDA. Narinig niyo na ASDA. As the Spirit leads. As the Spirit leads. Marami pong ganun. Na hindi sila nag-aaral at tatayo sila sa pulpito, sasabihin nila, ang Panginoon ang magbibigay ng ipangangaral sa akin ngayong umagang ito. Ang nangyayari kung saan-saan po nanggagaling. Kalat, they are everywhere. Pointing to nothing. Kumbaga, magbubukas ng isang argumento, only to find out, hindi niya alam paano tatapusin. So, yun po yun, na sasabihin natin, as the Spirit leads. Kadalasan, ang nangyayari, kwentong barbero. Yun yung ano. Pero kung meron tayong sinusunod na text, nakikita natin, from verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, makikita natin ano ang sinasabi. Di ba? Balikan natin yung Philippians 2, 12 and 13. Di ba? Sabing ganun, work out what God has worked in, for it is God who causes you to will and to act. You are empowered
At ang sabi, buti pa basahin natin from the text. Question lang na tapos na po tayo. Pupunta tayo doon sa ating question and answer so that we can better discuss yung ating subject matter. Yung kanina, babalikan natin. So, Philippians 2:12 and 13. So, kung maaalala nyo po, ang binabanggit dito, kaya napaka-importante po na alam natin ang context. Hindi po salvation ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito is sanctification. So, living a holy life. So, sabi po dito sa 12, so then, my beloved, 12 po, chapter 2, verse 12. So then, kung magkagayon, mga kapatid, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. Work out, not work for. So kung magkakamali tayo dito, ay napakalaking disgrasya ng ating nasasabihin natin, work for your salvation. Ay hindi. Hindi nila pagtatrabahuhan ng kanilang kaligtasan. Pagkat ito'y isang kaloob, isang biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoon. Wala tayong kontribusyon dito. Siya lang, sa kanyang biyaya at sa kanyang awa, pinagkalooban tayo ng maligtas. So sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. So sabi po ni Pablo, magkagayon nga mga kapatid, gaya kung paano kayo ay laging sumusunod na hindi lamang kapag ako ay nariyan, but much more in my absence kahit wala ako. Patuloy kayong sumusunod. Kanino? Kay Pablo? Hindi. Sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. Anong ibig sabihin nitong work out your salvation with fear and trembling? Ngayon, alam natin, work out your salvation with fear and trembling. Pwedeng ano yun, with fear and trembling. Hindi po, fear is phobos. Phobos, kung saan yung word nating phobia. Trembling, tremos. So, with phobos kay tremos. So, yun po sa Greek. Phobos kay tremos. Fear and trembling. So, pag sinabi pong phobos, nakikita po ba yung fear? Hindi. Yung trembling, nakikita po ba yung panginginig? At makikita din natin, sabi sa aklat ni Santiago, trembling, mabuti pa ang mga demonyo. They tremble. Di ba? Yet, wala silang pananampalataya. So, meaning, it is only an outward expression, but no change. Di ba? Yun yung trembling. Dito, sinasabi, with fear and trembling. Phobos kay tromos, meaning from the inside and out. So, ang pagiging pag-work out natin ng ating salvation or work out our sanctification or living a holy life much better, it has to be from the inside out. Yes, it manifests from the inside out. The inner man, the outer man, the what we call the physical man. So, it has to be shown straight inside and manifesting outside. So, gano'n natin ang ating pagpapakita ng living a holy life. Tapos, sabi niya gano'n, for it is God. The word for is gar, meaning it gives reason. So, reason, bakit? For it is God, ang Panginoon o ang Diyos, ang siyang kumikilos sa inyo. Who works in you? Both to will, anong will? To desire. Magkaroon ka ng kagustuhan. To desire, to will, and to work. To work is to manifest or to express. So, gawin. To will and to work for His good pleasure. It is God who is at work. Energon. Siya ang nagbibigay ng energy. Kalakasan sa iyo para magawa mo to desire and to work. Para magawa mo. For His good pleasure. Ayon sa minabuting kalooban ng Diyos. So kaya doon po natin ngayon, inilalagay na napaka-importante na maalam tayong bumasa.
Kasi kung hindi natin aayusin ang ating pagbasa, maliligaw tayo doon. Maraming nagturo yan that it is saying salvation. Hindi po. Hindi. Kundi ang ating pagiging ligtas, save na sila. Sila yung mga ligtas. Ngayon, ang mabuting gawa ay patunay na tayo nga yung mga tunay na ligtas. Hindi dahil kayo ay nagsisit na ng palataya, kayo naligtas. O marami kayong mabuting gawa, kaya kayo naligtas. Kasi kung ganun, magiging mali ang ating Ephesians 2:8. Di po ba? Magiging mali ang ating Ephesians 2:8. Sabi, sa biyaya nga kayo naligtas. Alam niyo, dyan ako magtatapos. Gusto ko po ay ating i-exegete ang Ephesians 2 para makita natin ang importansya ng tamang basa at tamang pangunawa. So, tingnan niyo po yung Ephesians 2. Ito po ay lagi kong ginagamit kapag nagsishare ako ng gospel kasi buong-buo po siya. Buong-buo siya, wala na kayong hahanapin pa, kompleto. Ipinakikita sa ating kalagayan ano ang nangyari sa atin at ano ang ginawa ng Diyos. So, this is a gospel call. Tingnan niyo po ito. Ephesians chapter 2. Sundan niyo po ako, tatapusin na natin. Ayan. Sabi niya, and you were dead in your transgression and sin. Ayon sa salin sa Tagalog. At kayo nga ay mga patay sa inyong pagsalansang at mga kasalanan. Ano daw ang kalagayan ng tao dati? Bago siya naligtas? Anong tawag? Patay. Ano ibig sabihin ng patay? Patay. Dead. Walang kakayanan. Tagi. Ano pa? Dedo. Oh, di ba? Halimbawa na, tigok. Ayan. Nasa lamay tayo. Pwede ba nating lapitan yung nakahiga? At, Brad, gumising ka. Gumising ka. Kaya ba niyang gumising? Kaya ba niyang gumising? Baka pag bumangon yun, magtakbuhan tayong lahat. Di ba? Patay. Patay sila sa kanilang, hindi sinasabing physical ha, patay sila sa kanilang pagsalangsang at sa kanilang kasalanan. They were dead in their sins and transgression. Wala sila ngayong kakayanan to commune, to fellowship with God. Di ba? Tama po. Patay ang kanilang espiritu. Patay ang espiritu. Tapos, sumunod, in which you formerly walk according to the course of this world. At ito nga ang inyong paglakad ayon sa takbo ng mundo. Ganito pala mga spiritually dead. Ang kanilang pamumuhay, kasi ang paglakad po ay paglalarawan ng pamumuhay. Tama? Yun po ang ginagamit na wika ng Biblia. Pag sinabing walk, it is lifestyle. So, ang kanila palang paglakad, sila yung mga patay sa kanilang kasalanan at mga pagsalangsang at sila ay ang mundo. Kung ano ang direksyon nito, yun din ang kanilang lakad. Paano nyo malalaman ang isdang patay at ang isdang patay? Ang isdang patay, kung saan ang alon, tama, makatihaya, patay. At tinatangay lamang ng alon. Eh, ang mga isdang buhay, ang isdang buhay, sumasalungat sa alon. Lumalaban sa alon ng takbo ng mundo. So sabing ganon, kayo nga ay mga alipin ng takbo ng mundo. According to the ruler of the power of the air, the spirit that is now working in the sons of disobedience. Kayo ay alipin ng takbo ng mundo, alipin ng kapangyarihan na nagdidikta sa mundo, si Satanas. So, ikaw ay patay sa iyong pagsalangsang, patay sa iyong mga kasalanan, ikaw ay alipin ng mundo, alipin ka ni Satanas. At ano ang huling pagkaalipin? Anong sabi? Saan tayo alipin? Sa ating mga pita ng laman. Alipin din tayo ng ating pita ng laman. Bakit wala tayong magawa? Para tayong mga adik. Na kapag ka hindi magawa ang gusto, para tayo nagkakaroon ng tulungan. Di ba? Tingnan nyo anong ginawa ng Diyos. Verse 4, ang sabi niya, verse 3, among whom we all are formerly conducted ourselves in the
lust of our flesh, alipin ng mga pita ng laman, doing the desires of the flesh and of the mind. Ginagawa natin kung ano ang naisin ng ating laman, ng ating mga pita. At ang sabi, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. At ang ating kalagayan, tayo'y mga anak ng puot ng Diyos. Gaya ng marami. Kumbaga, ang naghihintay lamang sa atin ay ang puot ng Diyos. Yun daw ang kalagayan ng mga patayang espiritu. Pero buhay sila, ha? So, ang sinasabi dito, wala silang kakayanan na lumapit sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos, maliban, ang sabi verse 4, but God, being rich in mercy, because of His great love, with which He loved us. Verse 5, in our transgression, bagamat tayo ay patay sa ating mga pagsuway, He made us alive together with Christ. Ang unang ginawa, made us alive. Binigyan tayo ng buhay. Binuhay ang ating mga espiritu. Ano sumunod? By grace, you have been saved. At inulit. Mamaya, uulitin ito sa 8. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And raise us up. Ang una, tayo ay binuhay. Pangalawa, itinayo. And raise us up with Him. And seated us with Him in the heavenly places. So, binuhay, ibinangon, at iniupo. So, makikita natin ang tatlong bunga ng pagkilos ng Panginoon in accordance with His great mercy. For by grace you were saved. Sabing ganun. And 8, so that in the ages to come, verse 7 na po ako, He might show the surpassing riches of His grace and kindness toward us in Christ. Verse 8, by grace you have been saved through faith, and this not of your own selves. It is the gift of God, not of works, so that no one may boast. Kita ninyo yun? Binuhay tayo, itinayo, at iniupo kasama ng ating Panginoon. At ang sabi, kayo nga ay naligtas ayon sa biyaya, hindi dahil sa ating sariling kabutihan, hindi ayon sa ating sariling gawa. At maganda pa pag sinunod nyo yung 9 and 10 na tayo. Anong sabi ng 9 and 10? Sige nga po, Pastor, 9 and 10. Hindi sa pamamagitan ng mga gawain parang sinuman pero tayo kanyang gawa na nilalang ay Kristo ito para sa mabubuting gawa na mga inilada ng Diyos ng una upang siya nating tapat. Amen. Even the good works were prepared beforehand so that we may walk in them. Even yung mabubuti nating gawa, ang Panginoon naghanda. Hindi tayo. Hindi tayo. So, that leaves us with what? Give honor and glory to His name, to worship Him. For we have a good God. So, dito po nagtatapos yung ating kaya napaka-importante po na tayo na basahin ang Kanyang salita. So, may katanungan pa po ba? So, klaro naman po yung ano natin, ha? Okay, praise God. Kayo po, mga ate, kuya, may tanong po ba kayo? Ayan. Kahit po violent reaction, pwede po. Sige po. Huwag mahiya. Kaya po tayo narito para mag-aral. Ayan. Kuya, ang tingin mo sa akin, may mukhang gusto kang itanong, ha? Oo, eh. Ano po ang tanong niyo? Sige po, kung wala na, tayo po ay mananalangin. And welcome po sa ating first day ng ating session. Anyway, just po, parang, kasi pagkikita natin sa August, isang buwan ang lumipas, malamang nalimutan na nating lahat yan. Baka kailangan uli nating simulan. But maggagawa po tayo ng chat group natin, na kung saan, pwede po kayong mag-post ng question doon, at pwede rin po ako makipag-communicate sa inyo, mag-provide ng mga materials, reading materials, because I intend to provide you with the materials na ating present ngayong hapon na ito, and also yung mga materials from Pastor Vince. And I assume and I'm sure, pretty much sure na
mabe-bless din po kayo sa mga materials na ito. Although, ito po ay ibinibigay sa mga pastor, but wala naman pong distinction. Lahat tayo ay pwede nating pag-aralan ang pare-parehong materyales. So, ipapadala ko po yun doon sa ating i-create na chat group. And doon sa chat group na yun, magpapadala po ako doon sa inyo ng mga assignment. Pero hindi naman po mahirap. Madadali lang. Walang mag-guide tayo how to properly interpret using the principles of hermeneutics. At kung may mga katanungan po kayo doon, pwede kayo magtanong doon. Libre po yun. At kami pong mga pastor na naroroon ay magtutulungan po kami upang sagutin ang inyong mga katanungan. And also, opportunity din yun para sa paglago nating spiritual na magtulungan-tulungan tayo. Lahat tayo. So, isa lang po ang hinihiling doon, related issues at hand. Hindi ko po kayang sagutin kung anong mangyayari kay Sarah, kay Bongbong. Wala pong ganong tanungan, ha? Walang ganong tanungan. We are, limited to our subject matter, hermeneutics. Yan po. And prayer, that would be very much acceptable. At kailangan natin magpanalanginan sa bawat isa. Sige po, let us close us in prayer. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin. Tunay, Panginoon, na loobin niyo po na maging mithiin ng aming puso, ng aming kaluluwa na pag-aaralan ng inyong salita. At nais po namin makilala kayo ng higit lubusan. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang mga kabataang naririto at kami mga leader ng simbahan na sama-sama po kami sa pagsisikay na hanapin ang katotohanan ng inyong salita. Kami po ay magiging mga patotoo mo, Panginoon, at makapagbahagi ng inyong salita upang ang marami ay makaranas din po ng inyong pagliligtas. Ngunit hindi po kami ang nagliligtas. Ikaw, Panginoon, at ang iyong salita sa kapangyarihan ng iyong banal na spirito. Dalangin po namin na gamitin niyo nga po ang bawat isa na daluyan ng inyong biyaya. At nagpapasalamat po kami sa Cruzone Church who have hosted us this activity, Panginoon, na kayo po ang siyang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan, and all the more that they would grow in the knowledge of you. And at the same time, may it be a gladness and joy for everybody to participate in such activity. Pagpalain niyo po ang leadership ng simbahang ito, together with the members, with the volunteers, and may you be the one to give them the desire, the seal, all the more, Panginoon, maglingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Oo.